Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection, tama ba na umasa ka na lang sa swerte para makamit mo ang pangarap mo? So, marami kasi ngayong bagong taon guys, di ba? Pagpasok ng bagong taon, ngayon 2025, marami ang taong positive at iniisip nila na sana ay mag-a-ascenso na o magiging successful na ngayong 2025. Kaya kung kapagmasdan natin guys, yung 2024 bagong matapos, maraming mga pinaghahandahan, di ba? Na tila yung mga pampaswerte daw. Merong mga dosing prutas, di ba? May mga gumagawa rin ng yung itlog, tapos may bigas, may mga pera-pera, at marami pang iba. Yung iba naman, umaasa naman sa zodiac sign, year of the snake. So ang iniisip nila ay aasenso sila sa kanilang buhay. Kaya minsan, diba, kung nung January 2024, hindi mo nakamit yung pangarap mo o yung gusto mo, frustrated ka na ngayong June 2025. So, yan ang sinasabi ng karamihan, di ba? Na pinaniniwalaan nila na para bang kinokontrol mo yung swerte o yung tinatawag nating blessing, di ba? Pero ang totoo niyan, bakit ka aasa sa mga swerte-swerte, mga pampabuenas, mga pamahihin? Malayo naman yan sa turo sa Biblia, di ba? At dahil sa kontrol ng mundo, minsan naiinganyo tayo na yung mga swerte ay kailangan nating sundin. Kagaya limbawa ng yung pwesto ng pintuan mo, di ba? Nakaharap sa south, nakaharap sa east, o sa west, di ba? Depende kung sino yung nag-a-advise sa'yo sa mga pampaswerte. Pero kung titignan natin guys, papaano yung kung yung pinagawa mong bahay, halimbawa lang, di ba? Dahil nag-ayos ka ng mga ganong gamit, sinunod mo yung feng shui, minsan may mga sumusunod pa sa feng shui, di ba? Pero kung halimbawa naman yung pinagtayo mo ng bahay, hindi naman galing sa legal, kundi sa illegal, di ba? Sa masama. Paano kaya yun i-bless? Di ba? So iniisip ng tao ay makokontrol yung blessing sa pamamagitan nga ng mga pag-ayos-ayos ng mga pamahiin at mga swerte kung ano-anong ginagawa ng tao. Pero ang totoo niyan, di ba? Even nung panahon ni Eva at Adan, parang naniwala sila sa swerte. Naniwala sila dito kaya Satanas, di ba? Na sinasabi ni Satanas, kainin mo to, kahit pinagbabawal ng Diyos, kahit ng bilin na sinaway pa rin. Kaya nung kinain nila, di ba? Ang sabi kasi ang pangako nitong si Satanas ay magiging katulad sila ng Diyos. So napaniwala nila, akala nila doon ang control ng blessing na kanilang sinasabi, pero sumablay at naging kasalanan pa ng buong sangkatauhan. Ano ba talaga swerte, di ba? O ano ba yung blessing para sa atin, di ba? Swerte sa karamihan sinasabi dito sa mundo, pero blessing naman talaga ang tunay na hinahanap natin. Kaya sabi sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong kailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So yun guys, malinaw, di ba? Na ang nagbibigay siya talaga, na ang nagbibigay at galing sa source ng mga blessing ay ang ating Panginoong Hesus o ang ating Diyos, di ba? Sa Kanya lang galing ang lahat ng blessings. Siksik, liglig, umaapaw, sino makakapigil kung i-bless ka ni Lord na kahit na hindi ka na mag-ayos ng furniture,
na kahit na hindi ka na tumingin pa sa mga zodiac sign na yan. Di ba? Walang makakapigil kung gusto kang i-bless ni Lord. Kung ayaw ka rin naman bless, wala rin makakapigil. Dahil siya lang talaga ang sources ng lahat ng blessing. Ngayon, paano natin makukuha yung mga blessing na sinasabi sa Bible na siksik, liglig, umaapaw? Sundin natin ang kanyang kalooban. Diba? Kanyang mga aral para tayo ay guminhawa at sumagana sa buhay. Pero siyempre, di ba? Kailangan din yung participation natin. Hindi naman pwedeng sinabi mo, Lord, sundin ko yung mga pinagkagawa mo sa akin. Hindi na po ako magtatrabaho sa bahay na lang ako. Alam ko, darating yung grasya. Wala namang ganun, di ba? Kailangan mo pa rin magsikap, umaksyon para sa iyong buhay, di ba? Para umasenso ka. Kaya nga tayong mga Pilipino, meron tayong kasabihan na napakaganda. Di ba? Nasa Diyos ang awa. Talaga namang kakawaan tayo ng Panginoon. Nasa tao ang gawa. Siyempre kailangan mong gumawa o magtrabaho. So, let go, let God. Di ba? Sa mga tinatrabaho natin, kumbaga, tayo nagtatanim, si Lord na ang magbubuhos ng mga bunga, di ba? Kasi sayang naman yung lakas natin, yung oras, di ba? Yung energy na binigay ng Diyos, tapos aasa ka lang sa mga pampaswerte. Kaya sa kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog, na may matinding problema sa pinansyal, kalusugan, at pamilya. Sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Kaplusin niyo po. Tanggalin ang kanyang karamdaman. Ganon din po sa lahat ng nanonood. At kanilang iba't ibang uri ng sakit ay iyong tanggalin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din sa pamilyang nasira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagpapatawad, dahil sa taas ng pride. Hipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya, at higit sa lahat ay mapagpatawad at mapagmahal. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa. Hinahanap pa po kung saan nila iraraos ang kanilang pamilya. So, i-bless niyo pong hamihan ng buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito inihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Thank you very much po.